Magsitayo po. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ginugunita natin sina Santa Marta, Maria, at San Lazaro upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming pagdilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala. Sa pamamagitan ni Yesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo na po ang lahat.
Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ay ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ginugunita natin ang magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Itong magkakapatid na ito, tinuturing na mga kaibigan ni Jesus. Baka nga, pwede pa nating sabihing malapit na kaibigan. Bakit naman hindi? Alam niyo po ba, talagang sinasadya ni Jesus puntahan, dalawin ang mga magkakapatid. Lalo na sa tuwing pupunta si Jesus sa Betania, pinupuntahan niya ang bahay. Di ba ganon tayo? Yung ating mga malalapit na kaibigan, yun lang yung mga kaibigan na pinupuntahan natin, dinadalaw natin. Hindi po ba? Meron tayong mga kaibigan sa labas lang ng bahay. Di ba? Pero yung kaibigan mo na pinupuntahan mo sa bahay, yung kaibigan mo na pinatutuloy mo sa bahay, ibig sabihin, malapit mong kaibigan. Hindi po ba? Hindi naman lahat ng kaibigan mo, pinapapasok mo sa bahay. Kaya masasabi natin, itong si Jesus, malapit sa magkakapatid. At ang magkakapatid, malapit din kay Jesus. Itong nangyari sa ating ebanghelyo. Itong narinig natin na kwento sa ating ebanghelyo. Ngunit, sa pagkakataong ito,
burol ni San Lazaro. Burol. Dumalaw si Jesus sa magkapatid na babae na sina Santa Marta at Maria. Dumalaw para damayan. Hindi po ba? Kapag ba ang kaibigan mo namatayan, bakit mo dinadalaw? Hello? Dinadamayan. 'Di ba? Nakikiramay, sinusuportahan, inaalalayan, ginagabayan, pinapakalma, pinapakagaang ang kalooban. Gaya na lang ng mga ibang bisita. Sabi sa Ebanghelyo, yung ibang Hudyong bisita, anong ginawa? Inaaliw ang magkapatid. Pero iba si Jesus. Dahil hindi aliw ang dala ni Jesus. Hindi lang pagdamay ang dala ni Jesus. Ang dala ni Jesus, ang plano ng Diyos. Yan ang hindi alam ng magkapatid. Ang alam lang nila, maring dinalaw sila ni Jesus. Siyempre, magkaibigan eh. Pero ang di nila alam, may dala si Jesus. Ang dala, plano ng Diyos. Para sa iba, iisipin nila, naku, huli na ang lahat para dumalaw si Jesus. Kung kailan patay, sa kakadadalaw. Kung kailan hindi ka na kailangan, sa kakaandyan. Kasi marami naman nakakaalam na kayang magpagaling ni Jesus nang may sakit. Bakit nung may sakit hindi dinalaw? 'Di ba? Pwedeng yun ang isipin ng iba. Pwedeng sabihin ng iba, nako, huli ng lahat. Kaya nga, kahit si Marta, nang salubungin niya si Jesus, ano sabi niya? Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero, iba talaga mag-isip si Jesus. Iba ang karunungan ng Diyos sapagkat sinadya ni Jesus dumalaw. Sinadya niyang dumating sa burol ni Lazaro. Sinadya niya kung kailan patay na at wala na si San Lazaro. Ibang karunungan ng Diyos. Sinadya niya ito para ipakita may plano ang Diyos. Ipakita na may plano ang Diyos. Ang galing, no? Para may pakita ni Jesus ang kadakilaan ng Diyos, aba, syempre, kailan siya dadalaw? Kung kailan bagsak na bagsak ang magkapatid. Hindi lang yung may sakit si San Lazaro. Dadalawin niya kung kailan patay na. Bakit? May plano siya eh. Ano plano niya? Buhayin. Hindi ba? Ano mas maganda? Ano mas dakilat bongga? Yung mapagaling sa sakit o buhayin ang patay? Saan ka mas mamamangha? Saan? Pinagaling sa sakit o buhayin ang patay? Siyempre, nakakamangha yung buhayin yung patay, di ba? At ganyan yung karunungan ng Diyos. Kung minsan pakiramdam mo, huli ng lahat. Kung minsan pakiramdam mo, ba't ngayon lang? Kung kailan ako hirap na hirap. Lord, minsan di ba ganun tayo? Ganun yung mga drama natin, pakiramdam natin, huli ng lahat. Pero, ang hindi mo alam, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Diyan mo makikita lalo na magaling ang Diyos. Diyan mo mararamdaman lalo ang kabutihan ng Diyos kung kailan ka bagsak na bagsak. Dahil ang hindi mo alam, may gagawin sa'yo ang Diyos. Hindi lang niya gustong pagaanin ang loob mo. Hindi lang niya gustong pasarapin ang pakiramdam mo. Ang gusto ng Diyos,
ibigay niya sa iyo ang isang matinding plano. Kaya nga, ang tanong ni Jesus kay Marta, pinaniniwalaan mo ba ito? Ibig sabihin, hinihingi ni Jesus ang pananampalataya ni Marta. Sa halip na magluksa, kailangan niyang paniwalaan. At ang kanyang maging tugon, pananampalataya. Mabuti na lang, alam nyo, si Marta, natuto na. Nalala nyo ba yung kwento doon, nung minsang dumalaw si Jesus kay Marta at Maria? Buhay pa nun si Lazaro. Anong ginawa ni Marta? Di ba abalang-abala siya magluto? Abalang-abala siya. Pero si Maria, yung kapatid niya, anong ginawa? Naupo katabi ni Jesus. At sinabing, mas pinili ni Maria ang mainam at mabuti. At hindi yon aalisin sa kanya. Natuto na si Marta doon. Natuto siya na hindi mahalaga yung abala para sa Diyos. Ang mahalaga, pananampalataya. Ang mahalaga, maniwala sa Diyos. Kahit simba ka ng simba dyan, kahit dasal ka ng dasal dyan, kahit rosaryo, lumuhod ka pa mula doon hanggang harap, kung wala kang pananampalataya, kung hindi ka naniniwala, walang magagawa ang Diyos sa iyo. Minsan abala tayo masyado, no? Abala mag-serve, abala lahat ng gawin ng debosyon. Pero ang hinihingi sa atin, pananampalataya, paniniwala. Kaya nga, si Marta natuto na. Nung tanungin siya, naniniwala ka ba? Ang sagot ni Marta, opo, Panginoon. Nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, itong pinapakita ng ating pagdiriwang at ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa panahong akala natin tayo ay iniwan ng Diyos, isipin natin, hindi yan totoo. Dahil ang totoo, meron siyang plano. Kailangan lang nating maniwala. At bilang tugon, dapat laging mayroong pananampalataya. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa kapistahan ng mga kaibigan ni Jesus, ang magkakapatid na Marta, Lazaro, at Maria ng Betania, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa, manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkakatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo.
Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin, ating mga kaibigan at mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang napupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mo ang aming mapagpakumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa ikararangal na mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Itong nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ibinagi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Kahanga-hanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalumpaan ipinagi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Sa buong kalangitan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung pakiramdam mo, huli ng lahat, may plano ang Diyos. Kailangan mo lang tumugon ng may paniniwala at higit sa lahat, pananampalataya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nananalangin para sa iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga imahen, dasalan, may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo silang maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.